Isang salo-salo sa bagong bahay. Oo, isang salo-salo sa bagong bahay. Pero bakit biglang may party? Ibig kong sabihin, alam mo, pagkatapos ng meeting, kinokongratulate lang nila ako sa kasal at bigla na lang nangyari. Ibig kong sabihin, sasabihin ko na sa'yo ngayon, pero hindi nagpipilit ang kumpanya namin na sumali ka. Ang mga pagtitipon ay palaging opsyonal. Kaya talaga, huwag kang mag-alala, at sabihin mo lang sa akin kung ano ang iniisip mo. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang sinabi nila sa opisina, kaya... Gawin na natin yan. Ano? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo talaga kailangan. Alam ko, gawin na natin yan. Pero bakit? Bakit mo tinatanong? Basta lang. Isang salo-salo na ginaganap pagkatapos lumipat sa bagong bahay o pagkatapos ikasal kung saan iniimbitahan ang pamilya, mga kaibigan, at mga kakilala. Sa madaling salita, pag-iimbita ng mga tao para humingi ng kanilang patuloy na suporta sa hinaharap. Hindi ito kailangan, pero isa itong pangyayari na nararanasan lamang ng isang tao ng isa o dalawang beses sa kanilang buhay. Bilang isang bisita, walang gaanong kailangang ihanda, pero ang punong abala ay maraming dapat gawin. Kung posible man, isa itong pangyayari na gugustuhin mong iwasan. Kaya bakit ako pumayag na magkaroon ng isa, sa kabila ng lahat ng iyon? Dahil itong basurang to, si Min Chol-jin, ay galit sa ideya nito. Seryoso ka? Maaari ka pang umatras ngayon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Magtrabaho ka na nga lang. Akala mo ba kaya mo akong pahirapan gamit ang pagkakamali ko noong nakaraan? Hehehehe. Ha! Tingnan mo ang mukha niya, kinamumuhian ng bawat segundo nito. Perfect, haha. Bakit hindi muna tayo kumalma at... Bakit? Sinasabi ko sa iyo, gusto ko talagang magkaroon ng isang salo-salo sa bagong bahay. Hehehehe. Sige, kung gayon, siguro. Huwag kang mag-alala tungkol sa kahit ano, at magkaroon ka ng magandang araw sa trabaho. Kita tayo mamaya. Ano bang nangyari sa kanya bigla? Bakit parang maganda ang gising niya? Hindi ba dapat malungkot siya dahil pinipilit siyang gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin? Mga tala sa larangan ni Jiahan tungkol kay Min Chol-jin. Katangian ni Min Chol-jin numero 1. Si Min Chol ay tungkol sa pagiging efficient. Halos parang isang eco-friendly na robot na nagkakaubusan ng baterya. Baterya ay mas mababa sa 15%, lumilipat sa power saving mode. Ebidensya #isa hindi nag-aabala kumain ng pagkain, kaya binablender niya para inumin. Ebidensya number 2, nasa gym man o naglalaro ng games sa bahay, totoong taong bahay. Katangian ni Min Chol-jin numero 2. Nakakagulat na mahina sa mga kahilingan. Susunod kong talagang ipipilit mo. Ebidensya #isa hindi pa kailanman tumanggi sa kahit anong hiling ko. Ebidensya #2 suot pa rin ang mga damit na pinili ko noong honeymoon nang walang reklamo, haha. At sa mga ebidensyang nabanggit, ang pagsusuri sa asal ni Min Chol-jin ay kumpleto na. Walang duda, ayaw niyang magkaroon ng housewarming party pero hindi rin siya makatanggi. Sabi ng asawa ko ayaw niya. Postahan ako yan ang dahilan na balak niyang gamitin para makalusot. Parang di ko alam. Teka, asawa, ngayong pinag-iisipan ko, ano bang itinatawag sa akin ng punk na yun sa trabaho? Asawa, kasosyo, kabiyak, misis. Ibig sabihin, kasal kami, kaya technical na hindi mali yun, pero nakakahiya pa rin. At nakakainis din yung ngiti niya bago siya umalis. May nakaligtaan ba ako? Maghanda muna tayo para sa party. At eksaktong 2 oras ang lumipas, ako. Pinagsisihan ang pagpiling ito. Ano yun, ma? Toyo, sesame seed oil, bawang, at ano pa? Fish sauce. Sabi ko, fish sauce. Pero bakit ka naglalagay ng fish sauce sa kalbi? Hala, sumisibol ng sabaw ang pressure cooker. Anong gagawin ko, ma? At dumating na ang oras para sa party.
Pagod, welcome. Minchol, dapat maging mabait ka sa akin. Ibig kong sabihin, kaya ko nasabi na hindi naman natin kailangan gawin ito. Mahabang biyahe yun, di ba? Tuloy kayo, sagana. Wow! Hindi gaanong karami, pero sana ay mag-enjoy kayo. Anong ibig mong sabihin? Masisira na ang mesa. Salamat sa pagkain. Wow, kahanga-hanga. Ito ba ang kinakain mo araw-araw, Minchol? Sobrang naiinggit ako. Masarap ba? Ibig kong sabihin, unang beses ko rin. Pakiusap, sobra kang bait. Haha, ha? Umiinom siya. So, kontento ka na ngayon? Kontento ka na ba ngayon na sinuri mo sila hanggang dito sa bahay nila? Ang tungkol sa kanila na parang malayo ang loob ko ikasal na, o hindi siya nagsusuot ng singsing ng kasal. Naghihinala ka pa rin ba? Sige, sige. Pakiusap. Sisiguraduhin kong gawin ang pinlano natin, kaya tigilan mo na ang pagsiko sa akin. Hello, everyone. Ang cutie nyo ito. Ang mascot ng kumpanyang ito, si Sang Yu Choi. Hahaha, mukhang may inihanda na naman siya ngayon, Sang Yu Choi. Edad 29, tauhan ni Minchol sa trabaho, nag-aral sa parehong universidad ni Suyon, ang kupido ng kumpanya libangan, pagtatambal ng mga tao bago may pinakamataas na attendance sa mga pagtitipon sa opisina, sertipikadong tagapag-ayos ng mga aktibidad panlibangan ang may pinakatalas na dila sa kumpanya. Hahaha. Ngayong nakapag-ayos na tayong lahat. Naisip ko na magandang pagkakataon ito para mas makilala natin ang medyo awkward nating si Mr. Jin. Maaari na ba tayong magsimula? Oo, simulan na. Haha, medyo awkward, haha. Medyo awkward si Mr. Jin, hahaha. Sige, ituturing ko na yan bilang oo. Kaya pinakiusapan ko kayong lahat na isulat ang anumang gusto niyong malaman tungkol kay Mr. Jin, o anumang hiling ninyo sa kanya. Nako, bakit ang dami? Bagong kasal. Maaaring may ilang medyo bastos na tanong o hiling, okay lang ba kayo doon? Ayos na ayos, sige lang. Hoy, wala kang ideya kung ano ang mangyayari. Well, kung gayon, ang una ay kay Manager Suyun So's request. Ha. Ano ang unang hiling? Maaari bang maghalikan kayong dalawa? Bye, Suyun So. Okay, susunod. Oy. Ano yun? Okay ka lang. Bakit hindi ako magiging? Ibig kong sabihin, kasi pakiramdam ko ay ipapagawa nila sa atin ang ilang sensitibong bagay. Masyado siyang malapit. Sinabi mo noong huling pagkakataon na hindi natin dapat sinasabi sa ibang tao ang nangyayari sa pagitan natin. Nag-aalala lang ako na baka hindi ka comfortable. Okay, Minchol. Makinig ka, legal tayong kasal, di ba? Oo. Kung magpanggap na lang tayo na masayang mag-asawa sa lahat, hindi ba yon ang pinakamaliit na sakit ng ulo para sa ating dalawa? Hindi ko alam sa susunod, pero, Ako, siguro nga. di ba? Kaya maging maluwag na lang tayo at sagutin sila hanggat kailangan. Para hindi maging sakit ng ulo. Okay. Sige. Bagong panuntunan, pansamantala. Dahil kasal na rin naman tayo. Para sa kapayapaan sa ating relasyon, papayagan natin ang isang tiyak na antas ng pagiging maluwag. Okay, kaya ang susunod na hiling ay isang tanong mula sa aming assistant manager, Jinya Kim. Nako, medyo personal din ito. Tanong, kailan, saan, at paano siya nag-propose? Kung hindi kayo makasagot, kailangan niyong uminom ng isang buong baso ng beer. 3, 2, Teka, nagkaroon ba tayo ng kahit anong parang proposal? Dapat nating laktawan ito, iinom na lang ako. Kumakain ako ng chicken breast sa smoking area, at bigla na lang siyang nag-propose sa akin.